umaga sa inyo lahat. Good morning, Brother Lem. Good morning, Sister Jasmine. I-share na natin ito para maabot na iba nating kapatid. Minsan kasi mahirap hanapin, pero pag nakashare, madali nila natatagpuan. Good morning, Sister Jessica. Awit tayo sa Panginoon. Tayo po ay narito ngayon sa Insight, Preaching the Word of God as it is. Isang programa po ito ng Door Free Church Pandi na naglalayon na masunod ang kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita, maumpisahan ang buong maghapon sa isang magandang bagay na nagmumula sa salita ng Panginoon. Awit tayo. Praise the Lord. Magandang umaga, Sister Lilian, Sister Liana. God bless po sa lahat at sa iba pang manonood. Pray natin na mga iba nating kapatiran ay makiisa sa gawain ito. Po tayo manalangin muna. Ama, purihin po kayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na inyong pinagkaloob muli sa amin
para maging isang panibagong chapter ng buhay namin. Nawa ang buong maghapong ito, Lord, ay maging nakaayon sa inyong kalooban. Magawa namin ang inyong kalooban. Makita namin ang kabutihan, kagandahan ng inyong mabuting balita. Upang sa ganon, Panginoon, mabigyan kami ng lakas ng loob. Kahit pinahihina kami, Panginoon, ng sanlibutan, ay patuloy kaming magkaroon, Lord, ng tapang, lakas ng loob, pag-asa, Panginoon, na magawa ang mga bagay dito na nakaayon sa inyong gusto, Panginoon. Dalahin ko po ang mga makikinig, patnubayan niyo po sila ng inyong banal na salita, ng inyong banal na espiritu, at sa ganun, Panginoon, mapuno at maunawaan nilang mabuti, at ang bawat sa'yo magkaisa sa isang layunin na mapuri ka, masamba ka, araw-araw, magawa ang iyong gusto, Panginoon, kalooban, at mapuno kami, Panginoon, inyong banal na espiritu. Purihin po kayo. Maraming salamat po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Morning, Pastora. Praise the Lord. Sige po, i-share nyo na lang na i-share. Buksan po natin yung ating mga Bible sa John chapter 17 mula 1 hanggang 26. Nabasahin ko po at subaybayan ninyo. Ganito po ang sinasabi, verse 1, chapter 17 ng John. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng magawang ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Morning, Pastora Wilma. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At totoong nalalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. 9. Tinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, balit ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa inyo. Ang mga bagay na ito na sinabi ko sa sanlibutan upang sila ay magkaroon ng aking kagalakan ganap sa kanilang sarili.
Binigay ko sa kanila ang iyong salita at napot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga sanlibutan gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Hindi ko hiniling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan na gaya ko na hindi taga sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Ngayon may hindi lamang sila ang idinadalahin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kung silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama na nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang binigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalwalhatiang binigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinakikilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipinakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Good morning, Sister Angel Liza. Purihin ang Diyos. Sa umagang ito, dadamhin natin mabuti ang salita ng Panginoon. Napakaganda nito. Alam niyo ba na sobrang pag-ibig ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya ay humahantong pa mismo na maganap yung pagiging tagapamagitan ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nananalangin para sa atin. Imagine gaano kalalim, gaano tayo kamahal ng Panginoon para pawalang halaga lamang yung kanyang ginawa para sa atin. Tanging ang pwede lang nating maibalik sa Kanya ay yung mga ganitong bagay. Yung mapakinggan yung Kanyang salita. Yung gusto ni Lord na makarating sa atin yung lahat ng Kanyang mga salita. Para tayo daw ay maging isa na kagaya niya at ng Ama na iisa. Ang ibig sabihin nun ay sa kalagayan na sa isip, sa aral, sa isang motibo, ay magkakasundo, magkakaisa lamang. Kasi kapag hindi inaaral ang salita ng Diyos, mahirap masabing nakaisa natin ang Ama. Mahirap magawa na pati yung kanyang layunin ay maging layunin din natin. Iniaaral ng Panginoong Hesus ang lahat ng nanggagaling sa Ama. At ang gustong mangyari ng Panginoong Hesus ay tayo na tumanggap ng kanyang mga salita ay huwag makabitaw sa kanyang mga salita. Morning, Sister Dang Galendis. Purihin ang Diyos at nakasama kang muli. At mga kapatid, yung prayer ni Lord dito ay malalim. Na kung saan gusto niya na ang Ama ay huwag tayong mapabayaan
Napaka sweet kung titingnan ninyo sa isang salita. Bilang isang kasintahan, ang Panginoong Jesus. Napaka-sweet niya. Kasi lagi niyang gusto na huwag mapunta sa pangit na kalagayan ang ibinigay ng Ama sa Kanya. Pansinin natin yun, talagang sinabi ni Jesus Christ, yung mga ibinigay mo sa akin. Hindi lahat po kasi ng tao sa buong mundo, bagamat siya ay tagapagligtas ng buong mundo, good morning Sister Julifer, hindi ibig sabihin na naging tagapagligtas siya ng buong mundo, ay tinatanggap niya ang lahat ng tao, anumang uri ito. Hindi po. Yun lamang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Hindi sa mga taong nagsasabing sumasampalataya. Madaling sabihin kasi na ako'y sumasampalataya. Good morning, Brother Anjo. Good morning na dyan sa Japan. Hindi lahat ng nagsasabing sumasampalataya ay tunay na sumasampalataya. Kilala ng Panginoong Jesus ang bawat isang tao sa pamamagitan ng pagtingin niya sa puso ng mga ito. Para dumating ka sa kalagayan na ikaw mismo ang matukoy ni Jesus Christ na yung kanyang ipinapanalangin. Para masabi natin na kasama ka sa mga ipinagpe-pray ni Lord. Imagine si Lord yung nagpe-pray para sa atin. Napakadakilang bagay yun at napakapalad natin para maging kabilang sa mga ipinapanalangin niya. Okay? Humihingi tayo ng prayer sa mga pastor, sa mga nakakataas, mga leader natin. Humihingi tayo ng prayer sa kanila. Pero hindi natin nakikita na si Jesus Christ mismo na ang nagpe-pray para sa atin para wag tayong mapahamak. Para maging maganda ang buhay natin. Take note, ito ay para lamang dun sa mga tunay na nananampalataya. At kailangang mapatunayan yon. Morning, Ate Heneng, Sister Jen. At para mapatunayan yon na talagang ikaw ay sumasampalataya, kailangang makita din sa atin na yung sinabi ng Ama sa anak, na sinabi sa atin ng anak, ay matupad natin sa buhay natin. Yun lamang po yung mga pwedeng maging patunay. Na tayo'y kabilang, yung sumusunod sa kalooban niya. Samut-sari na ang tao sa buong mundo at lahat ay nagsasabi na may Diyos, nagsasabi na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero pinipili lang mabuti ni Jesus Christ kung sino yung ipinapanalangin niya. Imagine, paano kang matatalo sa buhay? Ang nananalangin para sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Sinabi dun sa verse, hindi ang mundo ang pinapanalangin niya, kundi yung mga ibinigay ng Ama. Yung mga tunay na nananampalataya. No? Napin nga natin sandali, basahin natin. Hindi niya ipinagpapray. Hindi ko na makita. Hindi niya ipinagpapray yung nasa sanlibutan eh. Alam ko nakakita niyo naman na yan. Nahirapan po akong pabababain yung pagbasa. Ang pinagpe-pray po ni Jesus Christ, walang iba tayo, especially tayo. Imagine,
Sabi niya ayaw niya na may mawala. Alam niyo dun sa mga totoong sumasampalataya, hinahangad siya, nasasabik, nakatagpuin siya. Ito yung mga signs na talagang ang isang mananampalataya ay sa Diyos. Yung nagnanasa yung puso. No? Hindi yung mga taong pinipilit. No? Kailangan makakita sa bawat isa sa atin na talagang ang puso natin makita ng Panginoong Hesus na nagnanasa sa Kanya ng totoo. Hindi yung mga kalagayan na nagsasabi, ako naman ay sa Diyos, tumutulong naman ako sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sumusuporta. Mga kapatid, hindi sapat yun. Good morning, Sister Asmin. We miss you. Hindi yung mga nagsasabi lang na gano'n. Hindi, yung talagang nagnanasa. Hinahanap mabuti yung kanyang salita. Inaaral mabuti yung kanyang salita. Hindi yung kinatatamaran ang kanyang salita. Paano mo masasabing ikaw ay sa Diyos? Ayaw mo ang basahin yung kanyang salita. Mahirap yan Ayokong mag-judge, kapatid, pero ipinapakita ng ating mga sarili base sa ating ikinikilos, base sa ating sinasabi, yung pagiging anak natin ng Diyos kung hanggang saan. Pero totoo po, no? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Minahal niya tayo unconditionally. Pero mga kapatid, mayroong katarungan doon. Hindi yun basta dahil ikaw ay tao na nilikha niya na kahit sumunod o hindi ka sa kanyang salita ay all out ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kapatid, sabihin ko sa iyo yung totoo. Pinipili lang niya yung tunay niyang iibigin ng lubos. Iniibig niya lahat, pero meron siyang iniibig na lubos. At yan yung mga sumasampalatayang totoo, tunay at lubos sa Panginoong Hesus. Okay? Nakita natin yung pagiging isa ng ama at ng anak. Mayroong mga debates dito sa portion na to. At hindi natin yun kukwestiyonin. Ang debate dito, yung tungkol sa paano nangyari na kung iisa ang Diyos, bakit yung Jesus Christ ay nag-pray sa Ama. No? Hindi ko kailangan questionin yun, bagamat pagka tiningnan mo sa ayon sa isip ng tao yung bagay na ito, sa psychological point of view, pag tiningnan mo sa ganung kaisipan, sa common sense, no? Pag sa common sense mo tiningnan, magiging dalawa yung nag-uusap. Good morning, Sister Asmin, Pabian. Hindi po iba kasi ang kalagayan ng Diyos na hindi ito kayang abutin basta ng isip ng tao, maliban na ipagkaloob mo yung sarili sa Kanya at ipagkatiwala lahat ito at magtiwala din ng lubos. So, kung ano yung sinabi niya, yun ang totoo. Kasi pag ginulo mo, mawawala, magkakaroon ng doubt yung iyong pananampalataya sa Kanya. Pagka in-entertain mo yung sinasabi ng Diablo, yung pagpapaliwanag ng Diablo, in-entertain mo na, tamo, sabi ko sa iyo, hindi tama yung ganyan, yung isa naging Diyos, yung isa naging tao, mahihirapan ka. The only thing na pwede mong magawa ay
ibuhos ng todo yung iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa Ama, sa Banal na Espiritu. Na sila iisa sa pagka-Diyos. Iisang Diyos sa tatlong persona. Bagamat yun ay isang malalim na usapin, pero natatapos yung usapin na yon sa pamamagitan ng lubos na pananampalataya na talagang hindi ito mali, na ito ang tunay na salita ng Diyos. Sabi ni Lord Jesus, ako'y hindi sa mundong ito, ako'y pinarangalan mo na bago palikhain ang sanlibutan. Kaya pinagpe-pray ko, sabi niya, napaka-sweet, Lord, na yung mga binigay mo sa akin ay makasama ko. Kasi, sabi niya, hindi rin sila taga sanlibutan. Imagine, kapatid, mismo si Lord ang nagkiklaim para sa atin. Si Lord mismo ang nagkiklaim na hindi tayo taga sanlibutan. Kaya wag nating ipilit na gawin ang mga gawa ng sanlibutan. Dahil ito yung magdidikta kung kanino ka. Kung ikaw ba'y taga sanlibutan o taga langit. Yung gawa natin. Hindi yung salita lang. Okay, madaling sabihin ako'y taga langit. Okay? Dahil panloloko nga ni Satanas yun eh. Yung nag-aanyo siyang anghel ng kaliwanagan, bagamat hindi na siya talagang sa Diyos. Hindi rin tayo pwedeng maging ganun ang kalagayan na sinasabi natin na tayo'y sa Diyos, pero ang gawa natin ay gawang makamundo. Kitang-kita ng Diyos yun. Tayo, hindi natin kita, maipagtatakip natin yan sa kapwa natin. Pero sa Diyos ay hindi natin ito mapagtatakpan. Sabi pa ni Lord nung kasama niya yung mga alagad doon, napaka-sweet talaga ni Lord. Sa verse 20, gayon may hindi sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Sabi dito ni Lord, hindi lamang yung mga alagad ang ipinagpe-pray niya. No? Kundi, pati yung mga taong sasampalataya sa sasabihin ng mga alagad. Sinakop na ng prayer na to. Bagamat ito'y prayer noong araw para sa mga alagad. Pero sinakop ng prayer na to, pansinin ninyo, pati tayo, na kahit nandito sa kasalukuyan, ipinag-pray ni Lord noon pa man. Imagine that, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Na sino man yung sumampalataya sa mga sasabihin ng kanyang mga alagad, kasama tayo doon sa binabasbasan ng Diyos sa panalangin. Kaya wag po nating hindi pababayaang huwag basahin ang salita ng Diyos. Basahin natin. Kasi yung ipinasa ng Ama na salita sa anak, ipinapasa ng anak sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad, ipinapasa ngayon sa atin. Ito nga yung mga sulat ng Bible. Sulat nila Paul, sulat ng mga alagad. Kaya mga kapatid, pansinin ninyo, paano ba dapat gagawin? Huwag tayong magpabayang huwag magbasa. Kailangan basahin natin ang basahin yung mga salitang ipinasa ng Ama sa anak, na ipinasa ng anak sa mga alagad, at ipinasa ng mga alagad sa atin ngayon, at ipapasa naman natin sa iba. Ang tanging paraan mga kapatid para mapabilang yung ibang tao, yung mga mahal natin sa buhay, especially, at yung iba pa nating mga kaibigan, para mapabilang din sa mga ipinapanalangin ni Lord, kailangan mahayagan ng kanyang mga salita.
Hindi yung iisa lang, tanggapin mo lang si Kristo. Hindi kailangan yung aral yung mga ipinasang salita. Kailangan madala lahat yun para lumalim ang isang anak ng Diyos. Oo, ang pag-uumpisa ay kailangan mag-umpisa sa pananampalataya sa Kanya, pagsasabi, pagtalikod sa sarili, pagsuko sa kasalanan ng mga kasalanan. Yun yung umpisa, pero hindi pwedeng matapos doon. Kailangan maintindihan lahat ng Kanyang aral para yung isang tao hindi mawala. Kaya nga may prayer dito si Lord na sana, sabi niya gano'n, na sana sila'y maging kagaya natin. Hanapin ko, basahin natin sandali yan. Gayunmay, hindi lang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa gaya mo, Ama na sa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin. Verse 21. Sabi dito, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Imagine mga kapatid, sabi mismo si Jesus Christ ay nagsasabi, nagpe-pray sa Ama, sana itong mga ito ay manampalataya. Sana sila'y manatili, sabi niya. Imagine kaya, alam ni Lord na mayroong makakabitaw, kagaya nga ni Judas nakabitaw. Kaya hindi siya nakapagpatuloy na maging tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya ang prayer niya, sana sila'y manatili sa atin. Lahat po yun, tugon. Hanggang sa ngayon, pinagpe-pray ni Lord na ikaw na nanonood, sana manatili ka sa Kanya. Si Lord ang nag-pray noon, hindi lang ako basta nagpe-pray noon na manatili. Ang pastor, pinagpe-pray yun na yung mga miyembro, manatili. Hindi sa kung saan bagay, kundi sa Panginoon. Yung pananatili mo sa paglilingkod, nag-i-indicate yun na nananatili ka sa Kanya. Dahil sa mga salita niya na naririnig mo. Kaya kapag kulang ang isang tao sa salita ng Diyos, may tendency na hindi siya makapanatili. Dahil maraming pumapasok na kung ano-anong kaisipan, ideolohiya, pananaw, maraming pumapasok, turo, aral ng sanlibutan, aral ng matatalinong tao, maraming pumapasok. Kung ang mas kulang na pumapasok sa iyo ang salita ng Diyos, paano ka mananampalataya sa salita ng Diyos? Sa Diyos mismo na pinagmula ng kanyang mga salita. Wala sa iyo yung salita. Mahihirapan tayo. May tendency na hindi tayo makapanatili. Kaya nga ang prayer ni Lord, Ama, sana manatili sila. It is about our own free will. Hindi yung gugustuhin ng Ama na kontrolin ka na lang para makapanatili. Ang prayer ni Lord ay ikaw, ayon sa iyong free will, ayon sa iyong kagustuhan, naisin mo na manatili. Yun ang prayer niya. Hindi yung sinasabi niya, Ama, kontrolin mo sila. Na manatili na sila. Kaya ng Ama yun kung gugustuhin. Pero ang prayer ni Lord, ang ipinagpe-pray niya ay yung ating pagkatao. Ang ipinagpe-pray niya ay yung ating kaluluwa na magnasa nawa sa Diyos. Na sabi niya, sana manatili ito. Ganun ang prayer niya kasi hindi niya inaalis sa atin yung
yung kagustuhan natin. Hindi niya inaalis yung karapatan natin na mamili. Our own free will ang magdidikta kung tayo sa Diyos o hindi. Hindi niya kinukuha yung karapatan na yun. Kaya ang sabi niya, Ama, sana manatili sa atin itong mga nahayagan ng iyong salita. Kaya mga kapatid, tulungan natin yung mga kapatiran pa natin na makapanatili. Isang hamon ko po sa bawat isa. Hangarin ninyo na mapuntahan lahat ng mga panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng panawagan ng iglesia, ng church. Kung may panawagan ng church na magpanalanginan, sumama po kayo, huwag kayong tamarin. No? Yung mga kapatiran natin na hindi pa nakakasama, na ang mga dinadahilan ay malayo, nakakatamad, no? Nakakapanghinayang po, kapatid, na mas marinig ng Diyos yun sa iyong puso na ikay tinatamad, na ikay abala, samantalang siya ay nagpe-pray na sana makapanatili ka. Imagine that prayer, kung gaano ka kahalaga. Sana maging mahalaga nga ito, mga kapatid, sa atin. Na si Lord, sabi ni Lord, Ama, hindi ako makaalis dito kasi word niya, Ama, sana manatili sila. Desperate. Isang desperadong panalangin para sa atin. Huwag po nating baliwalain, bigyan natin ng panahon. Pati po yung discipleship training, puntahan po natin, lalo kung ikaw ay wala ng mga trabaho. Tuwing Miyerkules, nandito po. Kasi iba natatamad ako. Wala namang gagawin. No? Hindi po natin perfect pa ang salita ng Diyos. Huwag po tayong mag-isip sa ating sarili na porke narinig na natin ang isang salita sa Biblia, alam na nating mabuti kung ano ibig sabihin nun. Hindi po. Kailangan mabulay-bulay itong mabuti. Kailangan ma-expose itong mabuti para maintindihan natin. Tayo nga yung mali-mali mag-interpret ng Kailangan makuha natin yung mula sa banal na spirito kung ano yung tamang interpretasyon. At pagsama-sama po tayo, makikita natin yung kabuuan kasi meron tayong kalayaan na maitanong, may kalayaan tayo na masuri yung salita ng Diyos. Huwag natin ipagpalit yung mga ganitong bagay. Isang tandaan na lang natin yung bagay na to. No? This is a prayer for us. Hindi po ito prayer para sa mundo. Kung naniniwala ang mundo, mga kapatid, na kahit na makasalanan ka ay mahal ka ng Diyos, may mali po kasing pagkaunawa doon. Kaya alisan natin yung bagay na yun. Oo, mahal tayo ng Diyos. No? Talagang minamahal niya mabuti at masama. Pero merong pagkakaiba yung pag-ibig na inilalaan niya sa masama at sa mabuti, sa mga sumusunod sa kalooban niya. Okay? Mas binibigyan niya ng pansin yung mga sumusunod sa kalooban niya. Hindi lamang basta mabuti. No? Kasi marami ding mabuti, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumilitaw na hindi pa rin mabuti. Ang tunay na mabuti ay yung mga all throughout of his life ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ito yung mga itinutukoy niya dito sa Biblia na mga mabuti. Hindi yung basta gumagawa lang ng kabutihan. Tandaan natin, hindi porke ikaw ay gumagawa ng kabutihan, mabuti ka na nga sa mata ng Diyos. Kung ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban,
Bagamat minsan ikay nagkakamali pero patuloy kang humihingi ng tawad at tinatalikdan ang kasalanan. Nagiging mabuti ka, ikaw yung tunay na nagiging mabuti. Pero ang gusto niya, makapanatili ka para malubos yung kabutihan na yan. Sabi ni Lord Jesus Christ, Ama, gusto ko kasi na kung saan ako pupunta, doon din sila makapunta. No, naniwala sila. Pinatutunayan ni Jesus Christ na sa Ama na yung naniniwala ay yung sumampalatayang totoo ay totoong nananampalataya. Nagiging attorney siya dito, kagaya nung sinabi sa 1 John chapter 2 verse 1 na bagamat tayo nagkakasala, siya ay tagapamagitan natin sa Ama. No, sinasalo na tayo ni Jesus Christ dito. Paano kanya sasaluhin kung mismong alam niya na hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ikaw yung ipinagpipray niya pagka ganun. Ngayon, kung ikaw yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, kabilang ka sa mga ipinapanalangin niya na to. At mapalad ka. Kaya yung tunay na anak ng Diyos, po kayong mag-alala, hindi po kayo mapapahamak. Ano man ang inyong kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, sasamahan tayo ni Lord. Prayer nga niya, napaka-desperate. Ama, itong mga ito, huwag mo kong pabayaan. Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi tayo sa mundong ito. Merong mga taga-mundong ito. Mapagmahal ang Diyos. Pero ang Diyos din ay sinabi ng Biblia na all-consuming fire. No? Nako, tutupukin niya yung mga hindi sa Kanya. Kaya, panahon na, sundin natin ang Panginoon. Yung mga kaibigan, kapatid, magulang natin na wala pa sa Panginoon, ilipat din natin sa kanila yung mga salitang ito. Gaya ng nangyari ang gusto ni Lord mula sa Ama, binigay sa anak, binigay ng anak sa mga disciples, binigay ng mga disciples sa mga tinuturuan nila, at tayo na naturuan nila, ituro din natin sa iba pa. Ganun po ang dapat na mangyari. Purihin po ang Diyos. Sana po kayo may matutunan sa umagang ito. Mamaya po, prayer meeting. No, kung saan ka man nandun, malayo man yan, pagbigyan mo ang Panginoon. May mga dakilang bagay siyang inire-reveal. May mga bagay na kailangan mong maunawaan para lumalim ka. Sabi ng Romans 10:17, tayo ilalalim lang sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya po, prayer meeting alas 7. Sige po, tayo manalangin. Ama, purihin po kayo. Salamat sa kabutihan nyo na ipinagkaloob sa bawat isa. Nakita namin ang iyong dakilang salita na kailangang matupad sa bawat isa sa amin. Ang iyong panalangin, Panginoon, napaka-sweet. Salamat, Lord, sa prayer mo. At alam po namin kung gaano mo kami kamahal. At alam mo rin, alam din namin, Panginoon, kung gaano mo kayang tupukin ang mga hindi tunay na sumasampalataya sa iyo. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko po, marami pang kaluluwang makakilala sa pamagitan namin din nakaisa mo sa pananampalataya namin sa Panginoong Hesus. Purihin po kayo. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless. Bawat isa.